Hi, good morning. So last time, yung topic natin is all about physical half-life. So, naiwan natin tong biological half-life, yung effective half-life. So, continue lang natin. Yung biological half-life, ito yung half-life na nangyayari pag nag intake tayo ng medicines. Okay, the time required for the body to eliminate one half of the dose of any substances by biological processes like respiration, urine, feces, and exhalation. So, most radiopharmaceuticals are also cleared from organs by various physiologic processes. So, yung radiopharmaceuticals na tinutukoy dito, yung ginagamit natin for nuclear medicine. So, itong biological half-life, wala naman tong computation. Okay, next is effective half-life. It encompasses both yung ating physical half-life and biological half-life. So, please take note na effective half-life must always shorter than physical half-life and biological half-life. Kung sa exam, tas may pagpipilian kayo, check nyo agad kung ano yung pinakamaliit na number. Kasi kailangan yung effective half-life ay shorter than physical half-life and biological half-life. Then check nyo na lang by computation. So, yung formula natin for effective half-life, ay for a while may nag-message ata. Okay. So, yung ating formula for effective half-life, 1 over effective half-life is equal to 1 over physical half-life plus 1 over biological half-life. Okay? So, yung final answer po, pag kinuha nyo na, kasi di ba naka-fraction tayo. So, dapat po hindi naka-fraction. Okay? So, i-divide nyo lang dun sa number, okay, sa nasa taas. Okay? So, kailangan po hindi naka-fraction pag final answer for effective half-life. So, example, ito. Okay, so if the radionuclide has a physical half-life of 6 hours and a biologic half-life of 3 hours, what is the effective half-life? So, first, sulat nyo muna yung given, then yung formula, then yung solution. So, 1 over effective half-life is equal to 1 over 6, yung ating physical half-life, plus 1 over 3 yung ating biological half-life. Then, kunin nyo na yung sagot. Okay? Sa scientific calculator, pwede nyo yung idiretso. Okay? So, hindi nyo na kailangan kunin yung um, we call that common denominator. Okay, so 1 over effective half-life is equal to 3 over 6. Sabi ko sa inyo, hindi pwede na fraction yung sagot. So, pagbaligtarin nyo lang, tapos kunin nyo yung sagot. I-divide nyo lang siya dun sa number sa taas. Pag napagbaligtad nyo na. So, 6 divided by 3 is equal to 2 hours. Okay, so again, bawal po fraction yung sagot. Kailangan po naka-full number.
Okay, next topic naman natin is about radioactive decay modes. So we have five radioactive decay modes: alpha decay, beta minus decay, beta plus decay, electron capture, and isomeric transition. Okay, so ito po mga important for our nuclear medicine. So tinatakal din natin sa physics ng radiology. So pag sinabing alpha decay, so please take note, a radionuclide emits alpha decay. Ang alpha decay po ay same sa helium nucleus. So ah, ask ko sa inyo last meeting, okay? Nung nag-face-to-face tayo. So, what is helium nucleus? Ang helium nucleus po ay meron 2 proton and 2 neutron. So, yung kanyang atomic mass unit ay 4. Okay? So, that is the helium nucleus. Same po sila ng alpha particle. Okay, so ang alpha particle po ay heavy. Okay, for a while may nagpapa-admit. Okay, so 4 ang ating atomic mass unit. Then of course, don't forget 2 proton and 2 neutron. So, yung ating pong nucleons. So, pag sinabing alpha decay, unstable po ang isang um, radionuclide because meron po siyang high atomic number. Please take note na yung mga atomic number, pakitake note po ha, yung mga proton number or the atomic number na nag-undergo po ng alpha decay ay may atomic number or proton number sa ating periodic table of element na greater than 82. Okay, so yung 83 and above na proton number or atomic number, sila po yung nag-undergo ng alpha decay. Okay, so di ba last time pinagkabisa ko kayo ng periodic table of element. So magbigay ng pakisulat po or pakitype po sa ating chat box ng element na meron pong atomic number greater than 82. Atomic number na greater than 82 or proton number na greater than 82. So atomic number is the same sa proton number. So pakitype po sa chat box. Pakilagay din po yung atomic number, sorry, para alam ng lahat. So, bismuth 83, tama. Radon 86, tama. Polonium 84, correct. So, yan po yung mga nag-undergo ng alpha decay. Sino pa? Astatine 85. Radium 88. Ay, kabisado na yung periodic table of elements. Kabisado na guys.
Kabisado na? Anyone? Pakisagot po yung question ko. Kabisado na yung periodic table of elements. So, merong mga questions sa inyong final exam na about po sa proton number or atomic number ng element. Okay? So, I hope nakabisa nyo na yung periodic table of element. Nakabisa po ba? Walang sumasagot. Wala ba nagkabisa? So, lahat lang po ng sumagot sa question ko. So, sila lang po yung merong plus points, ha? So, paki-screenshot po, Miss President. Diyan ba si Miss President? Let's see. Okay. Si na lang, Jason Kinanahan. So, lahat na sumagot dun sa question. Thank you so much, Jason. Okay, so let's proceed. So, nag-undergo din po ng alpha decay yung may mga matataas na atomic mass. So, yung required na atomic mass ay greater than 150. So, yan. Example po natin sa mga nag-undergo ng alpha decay ng mga radionuclide. Okay, radionuclide po hindi po pwede yung element na nasa stable state. Kasi may mga element na mataas yung atomic number, mataas yung atomic mass, pero nasa stable state po sila. Pag nasa stable state, hindi po nag-undergo ng radioactive decay. Okay, so example po, yung mga nag-undergo ng alpha decay, we have the uranium-238, tritium-226, and radon-222. So that is atomic mass. So solution po, pag ang isang element ay radionuclide, tapos ang kanyang process, okay, to emit energy ay alpha decay, of course, kailangan niya pong mag-emit ng alpha particle. So, yun po yung solution natin for alpha decay to emit alpha particle. So, yan. Example po natin, yung parent radionuclide po natin is radium-226. Okay? Atomic number natin is 88. Then, ang kanyang physical half-life ay 1,620 years. So, take note po yung symbol ng ating physical half-life, biological half-life, and effective half-life. So, this one is physical half-life. Okay, so ang physical half-life po ng radium ay 1,620 years. So, after 1,620 years, mag-undergo po yan ng radioactive decay. And yung process po ng radioactive decay niya ay alpha decay. So, sa alpha decay, nag-emit po ng alpha particle. So, after niya po mag-emit ng alpha particle or mag-undergo ng radioactive decay, specifically the alpha decay, ang kanya pong daughter nuclide ay radon-222 na meron pong atomic number na 86, tapos yung na-emit niya po na alpha particle, kailangan po nakasulat din dito sa gilid ng mismong element. So, radon 222, atomic mass unit po iyon, na may atomic number na 86 plus, of course, yung na-remove sa kay radium.
Okay, na alpha particle. Alpha particle, meron po siyang atomic mass unit na 4 and atomic number na 2. Okay, so yun ang dito sa gilid, that is alpha particle. So, ito po, pakisagutan, okay? Pakitype sa chat box yung answer. Okay, so what is the daughter element of uranium-235 after mag-undergo ng alpha decay? Okay, so paki-chat po sa chat box. Then, paki-screenshot. Jason Kinanahan yung mga sasagot, ha? Thank you. Okay, paki-chat po sa chat box yung answer. So, ganito po yung question sa inyong exam. Okay? So, what is the daughter element of uranium-235 after po mag-undergo ng alpha decay? Okay, so wala nang sasagot. Last na si Juan Paulo. Okay, so si uranium-235 nag-undergo po ng alpha decay. Okay, so ang kanya pong atomic number ay 92. So, diyan pa lang, malalaman niyo na agad kung ano yung magiging atomic number nung next. So, mababawasan siya, di ba, ng um, dalawang atomic number, then 4 atomic mass units. So, yung next na magiging element or the daughter nuclide ay may atomic mass unit na 231 and atomic number na 90. Okay? Kasi natanggalan siya ng 4 atomic mass unit and 2 atomic number. Okay. So, yan. 231 and 90. So, if kabisado nyo yung periodic table of elements, of course, alam nyo na si thorium yung ating pang 90 or yung may atomic number na 90 or proton number na 90. Okay? Okay. So, radium tayo. Okay. So, pakitype po yung answer sa chat box. So, what is the daughter element of radium? Okay, radium-226 after po mag-undergo ng alpha decay. Radium-226.
Okay, paki-screenshot yung answers. Yung mga nagsagot. Thank you. Okay. So for region 226, so take note nyo lang ulit. Again, kailangan kabisado yung periodic table of element. So nabawasan po ng atomic mass unit na 4. Okay, so ang magiging atomic mass unit niya or ng daughter nuclide natin ay 222. Then ang kanyang atomic number nabawasan ng 2, so 86. Okay, so ano kayang element yung nasa periodic table of element na pang 86? Okay, so if kabisado nyo, so that is radon. Okay, so radon 222. Okay, so medyo madami yung ganyan yung question. Ha? So combination of computation and of course yung decay and yung ating last topic, more on computation ulit, formulas about wavelength, frequency, and velocity. Okay, so ano na tayo? Next na tayo. Basta please take note, pag alpha decay, ang nire-release niya po ay alpha particle. Ang alpha particle ay same sa helium nucleus na merong 4 atomic mass unit and 2 atomic number. Or ang kanyang nucleons, the proton and the neutron number ay 2 neutrons and 2 protons. Okay, so yun po yung mababawas dun sa parent nuclide. So kung ano po yung nasa periodic element, okay, nakasunod nung atomic number, pag binawasan mo ng 2 proton, 2 proton or 2 atomic number, so yun po yung magiging sagot natin for daughter nuclide. So ano ba yung characteristics ng alpha particles? So ang energy po ng alpha particles ay 4 to 7 mega electron volts. So, paki-take note. Ang kanya pong penetrability, least penetrating po pag nasa labas ng katawan ng tao. Okay, so pag sa tissue po siya tumama, so less than 0.1 millimeter, hindi na po niya kayang mag-penetrate hanggang less than 0.1 millimeter lang po siya pag sa tissue. So, ang ginagawa nila pag nasa paligid lang, okay, outside or nasa labas ng katawan ng tao, ang barrier for alpha particle or pinanghaharang nila ay paper. Okay, 'di ba sa sa X-ray, we have the we call that lead. Okay, sa alpha particle, kahit sobrang taas ng energy ng alpha particle, least penetrating pong alpha particle pag nasa labas ng katawan ng tao. So, ang pwede mong gamitin shield, okay, is paper. Okay, pag external source, again, little risk. Pero pag internal source, like na-ingest, na-inhaled, or in-inject sa'yo, mataas po yung risk kasi mataas ang energy ng alpha particle, mabilis po yung makapatay. Okay, pag na-ingest or na-inhale or na-inject. Okay, so absorbed by paper, kaya po ang pinang-shield again for alpha particle ay paper. So, please pakitake note. So we're done sa alpha particle. Next, we have the beta minus decay. So meron po tayong dalawang beta decay, the beta minus and the beta plus decay. So the beta minus decay, tinatawag din po siyang negatron emission. I-take note po ha. So neutron inside the nucleus is converted into a proton
accompanied by emission of beta particle and an anti-neutrino. So dalawa po yung ini-emit niya, the beta particle and anti-neutrino. So dito po sa beta minus, masyado pong madami yung kanyang neutron number. Okay, take note. Ano pong madami sa beta minus decay? Madami po ang kanyang neutron number. Okay, so pag sinulat niyo po yung beta minus decay, lakihan niyo yung letter N dun sa minus. Okay, para hindi niyo makalimutan na yung N is neutron, neutron yung madami sa kanya. So kung ano yung madami sa kanya, yun po yung binabawasan o yung kino-convert. Okay, so dahil madami siyang neutron number sa nucleus niya, kino-convert po iyon into a proton. So, pag na-convert na into a proton, magre-release siya ngayon ng beta particle and ng anti-neutrino. So again, beta minus decay, also known as negatron emission. Ang ano yung madami sa kanya, yung letter N dun sa minus. Okay? That is neutron. Okay, para lang meron tayong palatandaan, lakihan nyo yung letter N. So lahat maliit na letters, then yung letter N sa minus, lakihan nyo. Okay, para hindi niyo makalimutan na ang madami sa kanya ay neutron. Okay, dahil ang madami sa kanya ay neutron, i-convert natin yun into proton, then accompanied by emission of beta particle and anti-neutrino. So, unstable due to excess number of neutrons. Again, ang madami sa kanya ay neutrons. Neutron-rich, proton-poor. So, solution natin for beta minus decay, conversion po ng proton into neutron, then accompanied by emission of beta particle and an anti-neutrino. So, ang magiging element natin for this one, okay, pag nag-undergo po ng beta minus decay ang isang radionuclide, okay, so originally, meron siyang excess na neutron. Dahil nga meron siyang excess na neutron, i-convert natin yun into proton. So, yung next na yung daughter nuclide po natin is mas mataas yung kanyang atomic number or proton number kasi nga nag-add tayo ng proton. Okay, so mag-a-add tayo dito ngayon ng proton. Ang titignan nyo ay yung proton number or the atomic number dapat mag-i-increase. Okay? So, yung kanyang atomic mass unit, same pa rin. Kasi di ba ang atomic mass number ay what do you call that? Pinagsamang neutron and proton or the nucleons. Okay? So, hindi naman tayo kinonvert lang naman natin yung neutron. Hindi naman natin siya inalis. Okay, kinonvert lang natin yung neutron. So, same pa rin yan ng atomic mass number. Okay? So, ang ating atomic number ay plus 1. Okay? Atomic mass number, constant or the same. Kasi wala naman tayong binawas. Nag-convert lang tayo. Neutron number, yun yung minus 1 kasi yung neutron convert natin into proton. Then, accompanied by emission of negatron and emission of anti-neutrino. So again, ito po yung beta minus, excess number of neutron. Beta particle natin dito is the negatron, negatively charged electron originated from the nucleus. Okay, so ang common knowledge natin, ang electron is outside sa nucleus, nasa electron shell or the orbital shell. Pero pag negatron ang pinag-uusapan, this is a negatively charged, of course, electron na nag-originate po sa nucleus. This one is from conversion of neutron to proton.
Okay, so next is the antineutrino. So this one have no rest mass or electric charge and rarely interact with matter. Sa example po ng ating beta-minus decay, okay, so si element X, okay, balik tayo dun. Sa element X na merong um, atomic mass number and atomic number na specific, okay, for that element. Okay? So, ang beta-minus decay, again, mag-a-add tayo ngayon ng proton kasi we will convert the neutron to proton kasi meron tayong excess number of neutron. Then the atomic mass number stays the same kasi again, same lang ng number ng protons and actually hindi. Nag-add tayo ng protons, then nagbawas tayo ng neutrons, pero pag pinag-add mo yun, pag pinag-combine mo yun, same pa rin ng number. Okay? Kasi hindi naman tayo completely nagtanggal, we just convert. Okay, so same pa rin yung atomic mass number. So, ang makikita mo dyan sa computation natin, same atomic mass number, sa proton number or atomic number nag-add tayo. Then meron pong emission of negatron or yung ating uh, beta particle and yung antineutrino. Okay, so ito example. Okay, so kung mapapansin nyo dyan, same atomic mass number, yung atomic number or the proton number ay tumaas. Okay, from 53, yung daughter nuclide natin, meron na po ngayong atomic number na 54 or proton number na 54, then accompanied by emission of beta particle na negatron and anti-neutrino. Okay, next example. Again, same atomic mass number. Ang atomic number po natin or proton number ay mag increase ng isa. Then accompanied by emission of beta minus or beta particle, the negatron, and anti-neutrino. Okay, so ito po pakisagutan. So ano po yung magiging daughter nuclide natin pag ang isang radionuclide ay nag-undergo ng beta minus decay? Pakitype po yung sagot sa ating chat box. Pakitype po yung sagot sa chat box. Pakitype po yung sagot sa chat box kung ano po yung magiging daughter nuclide natin after mag-undergo ng beta minus decay. Okay, same atomic mass number but different proton number. So yung proton number natin or atomic number ay mag increase po ng isa. Okay, so ano kaya sa periodic table element yung pang 7th element natin or merong atomic number or proton number na 7? Okay, so yung mga ganitong question, magiging madali na lang sa inyo if kabisado nyo yung periodic table of elements. Tsaka kung alam niyo yung process ng alpha decay, beta decay, then yung mga
sunod nating decay like beta plus decay. Okay, so done ng screenshot. Let's see. Okay, so yung sagot nyo is nitrogen na may atomic number na 7. Okay, so nag-increase po tayo ng proton number dahil ang beta minus ay neutron rich. So we will convert yung neutron into proton. So may addition of proton or pag-increase ng atomic number. So same pa rin ang atomic mass number na 14. Okay, so nitrogen. Tama. Okay, so next, beta plus decay, also known as positron emission. So ito, ang kailangan, ang naka-capital letter is the letter P. Okay? So beta plus decay, also known as positron emission, ito naman, mas madami sa kanya is yung proton. So proton inside the nucleus is converted into a neutron accompanied by emission of positively charged electron na nanggaling po sa nucleus. Tinatawag po natin itong positron and neutrino. So kanina, yung beta minus anti-neutrino, negatron, ito naman, neutrino, then positron or positively charged electron. So again, positron is positively charged electron originated from the nucleus by conversion of proton to neutron. Okay, so energetic, positron lose their energy by ionization and excitation of atomic electron. So pag ang isang uh, atom, okay, nag-release po ng positron, yan po ay may enough kinetic energy to ionize and excitate yung atomic electron ng ibang atoms. Hindi kasi pwede ang isang electron or itong positron, okay, pag nag-travel po siya from one place to another, kaya po siya nagta-travel para po ma-release niya po yung energy na meron siya, specifically the kinetic energy. And para po ma-release niya yun, kailangan niya po mag-ionize or excitate ng other atomic electron. Okay, then pag naubos yung energy niya, mag-stay na po siya sa resting position niya. Then we have the neutrino, similar to antineutrino. Wala po itong rest mass and electric charge and rarely interact with matter. Okay, for a while mag-a-admit lang ako. Okay. So yan. So yung kanina po, nagdagdag po tayo ng proton. So ngayon po, magdadagdag po tayo ng neutron. So meron pong mababawas sa ating atomic number or yung ating proton number. So kanina pataas. So titignan natin yung next na element. Ngayon naman, yung element before. Okay, so magbabawas kasi tayo ng proton number or atomic number.
So, kung yung kay beta minus decay, element after, kasi may additional of proton number or atomic number. Ito pong beta plus decay, element before. Kasi may magbabawas po tayo ng proton number or atomic number. Okay? For a while. Okay. So, yung beta plus decay unstable due to excess number of protons. Pakitake note po yung letter P sa plus. So, proton rich, neutron poor, magko-convert po tayo ng proton to neutron. Solution, so yun, conversion of proton into neutron, then accompanied by emission of positron. Okay, and a neutrino. So, meron po tayong tinatawag na electron, positron annihilation. So, ito po yung nangyayari sa ating PET scan, positron emission tomography. So, both electron and positron have rest energy na 511 kilo electron volt. So, the total rest energy of electron and positron appears as the photon energy o yung tinatawag nating gamma rays. So, 511 kilo electron volt each traveling in opposite direction. So, yung ginagamit po nating machine for PET scan or the positron emission tomography, meron po yung dalawang detector kasi po in opposite direction yung pag-travel nung gamma rays. So yung gitna po, yung gitna, okay, kung saan nanggagaling yung gamma rays, means nandun po yung ating source. Okay? So yan, we have the positron, positive charge na electron, and we have the negatively charged na electron traveling in opposite direction or 180 degrees na merong each, okay, energy na 511 kilo electron volt. Tapos, pag nag-undergo po sila ng electron-positron annihilation, mako-convert po yun into gamma rays, yung energy nila into gamma rays, na may energy pa rin still na 511 kilo electron volt. So, ang ating, what do you call that, symbol for gamma rays are
Ma so